Okay, so good day everyone. So meron tayo ditong L5290 na printer. So almost 1 year siguro or 6 months siyang stock. So na-consume na kasi ng may-ari yung almost 6,300 something. Yan. So yan, this inkpad needs service. Cannot print, non-printing features are available. So, ganyan po pag kailangan siyang i-reset. So, pasensya na kayo guys. So, surrounds natin medyo maingay kasi we are near in the highway. So, tsaka bahayan. Okay, so yan. Yan. Ito yung model niya, L5290. So, insert natin. So, kailangan natin ma-detect. So, itong laptop na ito, may issue to kaya ito ginagawa ko. So, kaya nahirapan ako. So, ito yung drivers. Yan, Epson. Ayan, ito yung ating resetter. So yan guys, wala tayong makukuhanan yan. Binabayaran talaga siya. Okay, so bubuksan natin resetter para makuha natin yung machine ID. Ayun yung number. So actually yan, no, ito. Mapapansin nyo parang iba yung ano niya. Yan. Mas buksan natin yung generator. Yung magge-generate ng ating license. Then license manager. Yan, add license tayo. And then i-paste natin yung hardware ID, and then pangalanan nyo yung customer name kung kanino or kaino nyo siya para ma-save nyo just in case na gusto nilang magpa-reset again or gusto nilang bilhin yung resetter. Ayan. So ako binibenta ko na yan eh, para sila na magre-reset. Ayan, so create and license key. Yun ang masama. Naglobat pa yung ano. Sorry. Yan. Ulitin natin. Create license key. And then, successfully generated. Nakapangalan siya. Yun, nasa labas na yan. So, medyo technicalities to guys ha. Pero, step by step ito. Ayos naman ito. Working ito. Walang halong chemical ito. Natural ito. Okay, so may mga ma-encounter lang tayo mga errors. Kasi nga, yung printers na ginamit ko ay may under repair. So, yan. Nahanap ko lang yung... Teka lang. Ito, yung madam. Yan. Diyan natin ikakopy ang Epson na yan. Epson resetter.ph na yan. Or resetter.ph. Yan yung activator. So, yan ang kailangan idagdag dyan. So, paste natin. Wala. Ulitin natin. Hindi na copy. Kakopy natin yan. Yan yung kumukuha ng machine ID. So, kailangan makopy natin yung kanyang applications dun sa madam para mag-start na po siya. I-paste natin. Windows 11 kasi siya kaya nakakalito minsan. Ayan. So, try natin open para mag-generate. Ayan. So, lalabas ulit siya. Babalik siya dyan. Tapos, mag-regenerate yung resetters niya. Yun. Nasa baba. Yan na. So, pag-gawin natin, select. Select natin model. Manual kasi dito. So, ang dami nito guys itong aking resetter. Kaya niya guys ng L3210. Ayan, makikita niyo yung mga models. L3210, L3225. Ayan. So, ayan. Huling-huli, L5290. Tapos select. Yun, hindi ko na-select yung port. Dapat nasa-select yung port. So, siguro susunod. Ayan. Susunod na try natin. Waste inkpad. Okay. And then, check. So, imagine niyo ay nyo gumana. Nag-error. May tama kasi ang laptop na yan eh. So, nagkaroon lang tayong troubleshooting. Meron tayong 3 troubleshooting. So, ililipat natin siya ng location. Ibang laptop gagamitin natin. Ayan. So, dapat mabilis lang talaga to. Mga 3 minutes lang. Kaso, wala tayong matinong mga laptop eh. Ayan guys. So, magpapalit tayo ng laptop nito. Ayaw niya. Ayan. So, duda tayo dyan. So, palit tayo. Okay. So, nagpalit na ako ng laptop. Kasi yung dalawang laptop na ginamit ko ay ibang product key, ibang ID ang binibigay kaya nagkakaroon ng error. So, make it sure dapat walang naka-install printer. Pero okay lang naman to. So, yan po. I-check natin yan. Ayan. I-checkan natin yan. I-check nyo lang yun O, tignan nyo. Iba na yung laptop na gamit ko. Yung patatlo na. So, re-reset na natin. Pumasok na yung resetter. Don't worry, yun lang naman. I-check nyo lang yung counter value. So, mali lang kasi yung product key. Yung ID machine ID. Uulitin nyo yung process. Pero, sa maayos sa laptop, walang problema yan.
tayo technicalities. Ayan. So, initialize na natin para ma-reset na natin. Na-consume niya na yun. 6,000. Ano nga 6,000? Ano yun? Okay, please turn off the printer. 6,136. Ayan, nag-aaway pang manok sa likod ko. Okay. So, shutdown natin para ma-confirm yung program. And then, okay. Ayan guys, then select nyo to. Ayan. So gagawa na lang tayo sa sunod pag may magpapagawa ng video maayos or printer na maayos. So ayan. Yun, loading na siya. Wala nang lumalabas na diba, diretso na siya. Wala nang lumalabas na your printers cannot be print or not available, not print available. Okay, so check-in natin ulit. Check natin yung counter value niya. Check natin. So yun, wala na. Okay, doon lang i-check tapos pag initialize nyo lang para ma-reset na siya. Ayan. So test tayo ng paper test kung gagana. Okay. So page 1 lang. Sobra naman yan, dami. So mahirap pag madami. Isang papel lang naman tayo. Okay, perform. And then, ayan, hintayin natin. So, printing, na-detect niya. Kanina kahit anong gawin niya, hindi siya mag-print. Kasi reset lang. Test print lang naman yan. Walang dock yan. So, magno-nozzle tayo dyan. I-check natin yung mga colors kasi nga, stock na siya ng almost matagal. Matagal siyang stock. So, kailangan natin siyang i-test sa nozzle para malaman natin kung alin ang may problema. Kasi baka may na-reset na natin, may problema palang color. Diba? Okay, so maintenance tayo, nozzle check, print. So itong mga monitor na L5290s talagang meron silang monitor, may display na sila guys. Kaya doon kayo magme-maintenance. Pwede rin naman sa PC kung naka-install kasi hindi naka-install yung drivers eh. Okay, so dito malapit na tayo magtapos. Ayan. Balik na tayo. Ayan. So, dinadab ko na. Ayan guys, yun. May problema yung block. So, magdideclogging pa pala tayo dito ng block. Ayan. Ito ay yung isang print. Ayan. Tatlong laptop ginamit ko. Ito pang patatlo okay. Okay guys, so ayan. Sa ibang video, may cleaning ako ng ganyan. Panoorin nyo na lang. So, maraming salamat sa panonood guys. See you guys in my next video. Thank you. Bye-bye.